Good evening everyone. So I am Altelrain Belaro from Batch 4. So yung topic po natin today is all about the demonic influence. So meron po siyang related sa last time po na topic natin kay Pastor Russell, which is kahapon po. So of course, in-explain po ni Pastor Russell lahat doon, yung mga influence ng mga demonyo sa buhay natin, kung ano yung mga bagay na nakaka-apekto sa atin, at kung ano yung mga bagay na magiging posible niyang maging cause sa life natin ng pagkasira nito. So of course, alam naman natin na lahat ng kamalian ay gawa ng demonyo, o siya yung sa kanyang lahat ng mumula, lahat ng kasamaan sa mundo, and of course lahat ng mga bagay na hindi nalulukod sa paningin ng Panginoon ay sa kanya nagmumula, o sa kanya of course sa kanya parang nagiging punot-dulo, kasi kung ang Panginoon ay gusto niya puro kabutihan para sa buhay natin, dahil hindi yan makasal ng Panginoon, gusto niya lahat ng anak niya ay nasa maputing kalagayan. Kapalitan naman po nito yung gusto o yung will ng demonyo sa buhay natin. Ang demonyo po ay wala siyang ibang gustong mangyari sa life natin kundi puro kabagsakan, puro failure, lahat ng mga pangit na pwede nangyari sa buhay natin ay gusto niyang maganap sa atin. So in that way po, mas nagkakaroon siya ng access sa buhay natin para mas lalo itong masira at lalong pumangit o mawala yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil yun yung goal niya sa buhay natin. Yun ay mawalan tayo ng pag-asa sa Panginoon, mawalan tayo sa kapiling ng Panginoon. Dahil sa ganyang paraan maraming taong magkakasala at doon siya nalulukot. So sabi, isa sa mga teachings si Pastor Russell na ilista lang natin yung mga bagay na naging pagkasira sa buhay natin. Siguro para sa akin isa doon ay yung pagkakaroon ng broken family, pero all of that ay ibanggap ko naman dahil ang gusto ng Panginoon ay tayo ay matutong magpatawad, dahil si Lord kahit ng pinakamakasalanan tao sa buong mundo ay pinatawad niya. Hindi siya madamot, hindi siya selfish. Kaya naiintindihan ko na sa una talaga mahirap, pero as time goes by, matututunan natin as long as meron tayong Panginoon sa buhay natin, at matututunan natin yun kung tayo ay nananatili sa Kanya, sa pagmamahal niya, sa of course sa buhay niya. Mas nakakaroon tayo ng access sa kabutihan pag meron tayong alam sa Panginoon, nakikinig tayo, nanonood tayo ng mga Word of God, maatin tayo ng mga Sunday service, Thursday service, or kahit anong service yan. Basta mahalaga po is makakinig tayo ng salita ng Panginoon at magkakaroon tayo ng connection at communication sa Kanya. So that's all po. Have a blessed Saturday ahead for tomorrow. Bye!